Una sa lahat, Bagyong Leon, mas lalo pang lumakas habang palapit sa kalupaan ng Northern Luzon. Malawak na mata ng bagyo, indikasyong malakas ang dala nitong ulan at hangin. Pinaghahanda ang publiko lalo't posible itong maging super typhoon sa bisperas ng undas. Ang iba pang update tungkol sa bagyo, ihahatid namin maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Mga taga Batanes at Cagayan, pinaghahanda na ang bagsik ng Bagyong Leon. mga inamin ni dating Pangulong Duterte sa Senado kaugnay sa mga pagpatay sa drug war, pwede na raw gamiting basihan para makasuhan ang dating Pangulo. Pero mga miyembro ng House Quadcom, hindi pa rin pabor na manghimasok sa investigasyon ang ICC. Dating aktor na si John Wayne Sase timbog matapos niyang barilin at mapatay ang kanyang kaibigan sa Pasig City. Pamilya ng biktima nananawagan ng hustisya. Mga pauwi ng probinsya para sa undas, nagsisimula ng dumagsa sa mga bus terminal. Sa Frontline News Abroad, mga sasakyan sa Spain nagkabasag-basag matapos umulan ng yelong singlaki ng golf ball. At sa Showbiz Tonight, kantang Apatu ni Blackpink Rosé at Bruno Mars nakasungkit ng bagong record sa Billboard Hot 100. Tinanggi ng dating aktor na si John Wayne Sase na may kinalaman sa illegal na droga ang kinasasangkutan niyang pamamaril sa kanyang kaibigan sa Pasig City. Giit niya, pinrotektahan niya lang ang kanyang sarili at kanyang pamilya. Nasa frontline na balitang yan, Gary De Leon. Sa Pasig City Jail ang bagsak ng dating aktor na si John Wayne Sase. Siya ang itinuturong pumatay sa isang lalaki sa Barangay Sagad kahapon. Dead on the spot sa 4 na tama ng bala, si Linel Eugenio, kaibigan at kapitbahay ni Sase. Bago ang pamamaril, nakita raw ng ilang testigo na tila nagtatalo ang dalawa. So nung papauwi na po sila, pinauna daw po itong biktima natin, itong suspect na mauna na. Na without knowingly, nung nanabad na nasa unahan na nga siya ng ating suspect, bigla na lang bumunot ng baril itong suspect natin at binaril niya yung biktima. Sa lugar na ito uling nakita si John Wayne at ang lalaking kanyang biktima. Matapos ang kanilang pag-uusap, mga putok na ng baril ang huling maririnig. Agad nagkasanamanan operation ng Pasig Police at nahuli si Sase sa isang motel kaninang umaga. Nakuha mula sa kanya ang baril na ginamit sa krimen. Hindi na itinanggi ng dating aktor ang pamamaril, pero depensa niya, nagawa niya lang daw ito para sa sariling kaligtasan at ng kanyang pamilya. Wala pong pinag-ugatan eh. Siya lang po yung nagbabanta sa akin at nararamdaman ko po talaga na meron siyang gagawin na hindi maganda. Pero pinabulaanan ito ng isa sa mga anak ng biktima. Yung sinasabi po niya na pinagpaplanuhan siya at yung sinasabi niya na pinagbabantaan siya, hindi po yung totoo. Artista po yan, magaling po umarte yan. Posible daw nalulong sa alak at iligal na droga si Sase. Nung araw po na yon, bago niya po tirahin yung tatay ko, lasing po siya at pulang-pula yung mata na parang nakabatak po. Kanino pa po itanong dito sa lugar po namin sa Sagad, dito po sa lugar namin, siya lang po ang tinuturo na perwisyo. Itinanggi naman ng dating aktor na iligal na droga ang dahilan ng alitan nila ng biktima. Droga ba ito? Hindi po. Pero ilang oras matapos ang pamamaril, nag-post si Sase sa Facebook na tila pasaring laban sa mga umano'y tulak ng droga. Giit ng dating aktor, pinagplanuhan ang pagpatay sa kanya at sa kanyang pamilya. Iniimbestigahan pa ng pulisya kung may kinalaman nga sa iligal na droga ang krimen. Sa ngayon, nahaharap si Sase sa kasong murder. Taon 2016 nang makaligtas siya sa isang insidente ng pananambang kung saan iligal na droga rin ang umano'y pinag-ugatan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nagsisimula ng maramdaman ang bagsik ng Bagyong Leon sa probinsya ng Cagayan. Ang mga taga-Batanes naman naghahanda na rin para hindi na maulit ang kanilang sinapit ng hagupitin ang kanilang lalawigan ng Bagyong Julian. Nasa Frontline na balitang yan, Brian Basa.
Rumaragas ang maputik na tubig kasabay ng malakas na buhos ng ulan. Epekto na ito ng bagyong Leon sa Baggao, Cagayan. Grabe ang ulan. Sobrang lakas ng ulan. Ang ilang kalsada nagmistulang ilog na sa lakas ng agos ng tubig. Sa Tuguegarao City naman, malakas na ulan at hangin ang sumalubong sa ilang motorista. Ilan lang yan sa mga lugar sa Cagayan na kasalukuyang inuulan na bunsod ng bagyong Leon. Sa Batanes naman, nagtulong-tulong na ang mga otoridad at mga residente sa paglilinis ng mga basura at nagkaputol-putol na sanga ng mga puno sa ilalim ng tulay. Paghahanda nila ito para hindi bumara ang mga basura at mga kahoy sa mga daluyan ng tubig na posibleng magdulot ng pagbaha. Inumpisahan na ring putulin ang ilang sanga ng mga puno para iwas disgrasya kapag bumayo ang malakas na hangin. Sa Batanes, posibleng mag-landfall ang bagyong Leon sa mga susunod na araw. Ang ilang residente naman sa bayan ng Sabtang, kanya-kanya ng lagay ng mga kahoy na pangharang sa kanilang bintana maging sa mga pinto ng kanilang mga bahay. May mga nagtali na rin ng kanilang mga bubong para hindi tangayin ng malakas na hangin. Bahagi rin ito ng paghahanda ng mga residente. Natuto na raw sila nang hagupitin ang kanilang bayan ng nagdaang bagyong Julian. Under state of calamity pa po kami. Kasi 60 days po yung state of calamity namin. Inaayos na namin lahat ang mga kailangan, i-preposition, lalo na po yung mga heavy equipment na gagamitin sa disaster operations and response. Nakahanda na rin ang mga evacuation centers sa Batanes para sa mga ililikas na residente. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Posibleng umabot sa Super Typhoon category ang bagyong Leon pagsapit ng Huwebes, bisperas ng Undas. Huli itong namataan 505 km silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na 150 km per hour at bugso nga abot sa 185 kph. Makikita sa Metro Weather na malawak ang mata ng Typhoon Leon, indikasyon na malakas ang dala nitong hangin at ulan. Tumatama rin ang extension nito sa Metro Manila at Visayas. Sa ngayon, nakataas na ang signal number 2 sa Batanes, Babuyan Islands, Cagayan, northern at eastern part ng Isabela, Apayao, Ilocos Norte at northern portion ng Kalinga at Abra. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng northern Luzon, pati na sa Aurora, eastern part ng Nueva Ecija, Camarines Province, Catanduanes, Albay at Hilagang Sorsogon. Mas lalakas pa ang ulan bukas sa Cagayan, Isabela, Apayao, Ilocos Norte at Abra. Kaya doble ingat mga kapatid. Sabi nga po ni Melos Baños, medyo malaki itong mata ni Typhoon Leon. At ito po ang itsura ng satellite image niya. Literal na mukhang merong ngang mata na nakabuka. At kita rin po ninyo na malawak at makapal ang kanyang mga ulap. Babala po ng Pag-asa, asahan ang matinding bagsak na ulan at ang mabagsik na hangin kahit hindi pa po ito super typhoon. Tingnan po natin ang buhos nitong ulan. Ang pinakamatindi pong buhos ng ulan, yung pong kulay pula. Ito po, para color-coded tayo. Sunod po yung kulay dilaw at yung kulay berde. Ngayon pa lamang pong gabi, kita na po ninyong inuulan. Ito pong ilang bahagi ng Cagayan at ng Ilocos at asahan po na lalakas pa yan bukas. Tingnan po natin ang ating weather tracker. Okay. Bandang alas 7 po ng umaga bukas, i-advance po natin ng konti ng Wednesday ng mga 7 a.m. Okay. Nandito na po yung bagyo. Kita po na tumatama na yung pulang bahagi dito po sa pinakahilagang bahagi ng Cagayan. Nariyan po ang bayan ng Santa Ana. Yang coding po na pula, ibig po sabihin higit 30 millimeters na ulan sa loob po ng 3 oras. Parang hindi ganong kalakasan, pero tandaan po natin na ang tubig ay hindi tumitengga lamang. Naiipon po ito sa mga mababang lugar bago tumungo sa mga sapa at ilog kung saan sila rumaragasa. Ngayon, alas 11 po ng tanghali, mag-advance po tayo ng konti. Okay, mga alas 11 ng tanghali, nandito na po banda siya. Kumakalat na po yung pula at dilaw sa Cagayan, Isabela at Ilocos provinces.
pati rin po sa Kalinga, Apayao at doon po sa Abra. Namumula po ang bayan ng Santa Ana, Apari, Cagayan, Gonzaga at Pamplona, Claveria at Calanasan. Ngayon po, alas 12 naman. Advance tayo ulit. Alas 12 po ng tanghali bukas, sinahampas ng malakas na ulan. Ito pong Batanes, dito po sa itaas. At alas 3 po ng hapon, okay, konti pa yan. Alas 3 ng hapon, humahampas na po ang bagyo at malakas na ulan pati sa Palanan, sa Dibilacan, Cagayan, sa Isabela, sa Tuguegarao at Tuaw sa Cagayan, Kabugao at Kalanasi sa Apayao at Karasi sa Ilocos Norte. Hanggang gabi na po yan. Paano naman po yung Batanes? Tingnan po natin ng Huwebes. Okay. Sa Huwebes po, bandang alauna hanggang alas 3 ng hapon, ang mata po ng bagyo ay maaaring dumaan malapit sa Batanes sa pagitan po ng 1 and 3 a.m. ng madaling araw ng Huwebes, ang mismong bisperas ng undas. Hanggang late Thursday afternoon na po yan, yung kasagsagan ng bagyo dito po sa Batanes Group of Islands. Ito po. Samantala, asahan din po ang ang ulan sa ilang bahagi ng Isabela, Cagayan, Abra at Ilocos doon po sa bisperas. Pagdating po ng Huwebes, inaasahan po na awa ng Diyos na dito na yung bagyo, yung mata ng bagyo sa bandang Taiwan. Kaya sa mga kababayan po nating ibatan, ibayong ingat po at maganda sa malakas na hangin at ulan. Pinalawak pa ang sakop ng paghahanap sa 6 na magkakaanak na natabunan ng landslide sa Balete, Batangas. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Nay, tatay, alam kong magkasama na po kayo. Tulungan naman yung paghahanap sa mga kapatid. Hindi naman po ako titigil. Hanggat di ko po sila nakikita. Nagtirik ng kandila ang rescuer na si Edwin sa mismong lugar kung saan natabunan ng landslide ang kanilang bahay sa Sitio Siatin sa Balete, Batangas. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin niya ang 6 niyang kaanak na natabunan ng gumuhong lupa sa kasagsagan ng bagyong Christine. Unang na-recover ni Edwin ang bangkay ng kanyang ama na nagpalutang-lutang sa Taal Lake. Matapos mag-alay ng dasal, itinuloy ni Edwin ang paghahanap sa kanyang mga kaanak na pinangangambahang inanod din sa lawa. Wala halos akong magawa pa hanggang sa ngayon na para bagang nakukuha ko sa akin sarili na bakit naisalba ko yung iba. Pamilya ko hindi. Wala akong nagawa. Katuwang ni Edwin ang bayaw na si John Robert na patuloy rin sa paghuhukay sa pinangyarihan ng landslide. Medyo parang kung saan masangsang ang amoy na malansa. Kaya nagpipilitan uli ho namin hukayin. 50 metro mula nga doon sa kinatitirikan ng bahay ng mga Mendoza ay umabot dito yung ilang bahagi ng kanilang bahay. Sa ngayon, pahirapan pa ang paghahanap ng ating rescue team doon mismo sa buong bahagi nga ng bahay at sinabi nila na salasalabat na yung ilang troso doon sa ilalim ng tubig. Pinalawak na ang sakop ng search operations. Minamadali na rin ang lokal na pamahalaan ng pagpapadala ng heavy equipment para maialis ang tambak ng basura at troso sa bahagi ng guho. Hanggang sa ngayong kasalukuyan, inikot na ang buong lawa ng Taal para lamang makita kung talagang mayroon ng labi na o katawan na makikita. Sa Talisay, Batangas naman, binisita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang burol ng 20 nasawi sa landslide sa Barangay Sampaloc. Isang araw yan matapos dumalo sa pagdinig ng Senado ang dating Pangulo. Nagbigay rin siya ng tulong pinansyal sa mga naulilang kaanak ng mga biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Sa ibang balita, pwede na raw magamit na basehan ang mga inamin ni dating Pangulong Duterte sa pagdinig ng Senado para kasuhan siya. Pero ayon din sa ilang kongresista, mas mabuting sarili nating korte ang magkaso sa dating Pangulo at hindi ang ICC. Nasa Frontline na balitang yan, Marian Enriquez. And I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako
ang managot. At ako ang makulong, huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Ang pag-aming yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig kahapon ng Senado kaugnay sa war on drugs, maaari raw magamit na basehan para kasuhan ang dating presidente. Ayon kay House Quad Committee Co-Chairperson Benny Abante, posibleng nilabag ni Duterte ang Republic Act No. 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Sa Section 10 ng naturang batas, nakasadang command responsibility. Ibig sabihin, may pananagutan ang isang leader kung may ginawang krimen ang kanyang tauhan, lalo na kung alam niya ito pero hindi pinigilan. What we witnessed during the former president's testimony was a shocking normalization of brutality, a normalization of death, and a disregard for due process that has infected our legal institutions. Hamon ni Abante kina Duterte at Senator Bato de la Rosa na nagsilbing PNP chief noong nakaraang administrasyon. Humarap din sila sa Kamara kung matapang talaga sila at naninindigang wala silang kasalanan. Sa kabila niyan, para kina Abante at isa pang chairman ng Quadcom na si Laguna Representative Dan Fernandez, hindi pa rin sila pabor na manghimasok ang International Criminal Court o ICC sa ginagawang investigasyon, maliban na lang daw kung mabigo ang Department of Justice sa kanilang mandato. Kung magpa-fail po ang DOJ on doing their job on this matter, then the more na ICC will take cognizance. So I think it's really up to the DOJ to do their work. May pasaring din si Fernandez sa sinabi ni Senator Bato na nagbibiro lang ang dating Pangulo nang sabihin nitong meron ngang Davao Death Squad. Tapusin na po natin yung mga joke-joke kapag once na nagsabi ka na doon. That's it eh. Tapos na po yung era na yun. Dapat ayusin na po natin. Para naman kay House Quadcom Overall Chairperson Ace Barbers, dapat pag-isahin na lang ang ginagawang investigasyon ng Kamara at Senado tungkol sa drug war. Magkaroon tayo ng isang investigation na parallel, sabay kami. Sa akin kasi, it's better, it's faster, it's more comprehensive perhaps because nandun kami lahat. We can ask questions directly to the witness. Hindi naman maiwasang mapuna ng ilan ang inasal ng dating Pangulo sa pagdinig kahapon sa Senado. Sandamakmak ang binitawang mura ni Duterte na sinaway naman ni Senator Risa Hontiveros at Coco Pimentel. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, tama lang na pinatigil ng Senado ang mga pagmumura ni Duterte. Magandang na-point out yun ni Senator Risa dahil ayaw kong mamanhid ang Senado o ang lipunan o tayong lahat. Naisipin nating okay lang yon. Hindi okay yon ha. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Susunod, mga vendor ipagbabawal na sa loob ng Manila North Cemetery simula bukas. Pagbuhay sa Bicol River Basin Project, solusyon nga ba sa matinding pagbaha sa Kabikulan? At P-Pop Kings na SB19 ginawa na ng official replica ng Mother of All Philippine Maps. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Bilyon-bilyong piso na ang halaga ng pinsala ng Bagyong Christine sa agrikultura sa Bicol Region. Kabilang sa nakikitang solusyon ng pamahalaan sa pagbaha sa Kabikulan, ang muling pagbuhay sa Bicol River Basin Project. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Namamalimos na sa gilid ng highway na ito ang ilang residente sa Nabua, Camarines Sur. Marami sa kanila nawalan ng bahay matapos manalas ang Bagyong Christine. Kabilang dyan si Tatay Joel. 200 piso ang naipon niyang limos sa buong maghapon. May nabibigay naman po mga relief, kaso lang kapos pa rin. Pagsasakang pangunahin nilang hanap buhay, pero 1 linggo ng lubog sa baha mga sakahan. Sa bayan naman ng Libon sa Albay, aabot sa 20 bayang natabunan ng landslide sa Barangay Burabod. Isang nasawi. Kwento ni Erwin, kakaibang takot ang naramdaman niya nung kasagsagan ng pagguho ng lupa. Para siyang yung pinuputol ng mga kahoy, ganun, tas dumadagundong talaga yung lupa. Tapos sumisigaw na ako para
maalarma din yung mga residente, yung mga kapitbahay. Sa huling tala ng Office of Civil Defense ng Region 5, umakyat na sa 46 ang nasawi sa Bicol Region dahil sa bagyong Christine. 111 naman ang bilang ng mga namatay sa buong bansa base sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC. Halos 3 bilyong piso naman ang halaga ng pinsalang idinulot ng bagyo sa agrikultura. Nauna nang ipinagputos si Pangulong Bongbong Marcos na muling buhayin ng Bicol River Basin Development Project na unang proyekto ng kanyang ama. Isa itong flood control project na layong mabawasan ang pinsalang dulot ng pagbaha sa Kabikulan, partikular sa mga lugar na malapit sa ilog. Sa 2026 ito target simulan. Ayon naman kay DPWH Secretary Manuel Bunoan, hindi agarang solusyon ng flood control projects lalo na ngayong nagbabago ng panahon. Yung mga flood control projects that are being implemented right now are not actually designed to cope up with this kind of climate change phenomenon. Yung mga ganitong pagbuhos ng napakalaking ulan, mga ganito, I don't think iba ang kanito. Sinisisi naman ng environmental group na kalikasan ang matinding pagbaha sa Kabikulan sa ginagawa umanong quarrying at mining sa Albay. Ayon naman sa Kabataan Party List Bicol, dapat managot ng gobyerno sa pagbibigay umano nito ng permiso sa mga ginagawang illegal quarrying at mining na nagdudulot ng nararanasan nating pinsala ng kalamidad. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Nagsimula ng magdatingan sa mga bus terminal ang mga kapatid nating magsisiuwian sa mga probinsya para sa undas. Naghahanda na rin ang pamunuan ng Manila North Cemetery sa inaasahang pagdagsa ng mga bibisita sa sementeryo. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Ilang araw bago ang undas, puspusan na ang paglilinis at pagpipintura ng mga puntod sa Manila North Cemetery. Sinasamantala na rin ang mga nagtitinda ng bulaklak at kandila at pagkain ang mga nalalabing araw na pwede pa silang pumuesto rito. Simula kasi bukas hanggang November 3, tanging mga bibisita na lang sa mga puntod ang papayagang makapasok sa sementeryo. Ngayon pa lang, may mga nakaantabay na ring mga tauhan ng sementeryo para sa mga taong nahihirapang hanapin ang nitsyo ng kanilang mga mahal sa buhay. Para hindi po mahirapan, naglagay din po tayo doon ng e-trike para masasakyan po ng mga senior citizen, PWD at saka ng mga ibang buntis para po pagdating doon, diretso po dito, to any point po dito sa loob ng Manila North Cemetery. Muli namang nagpaalala ang mga otoridad sa mga bawal ipasok sa sementeryo. Kabilang dyan ang matutulis na bagay, alak, mga pampaingay gaya ng speakers, pati na rin ang baraha at iba pang kontrabando. Sa Dangwa naman, matumal pa ang bentahan ng mga bulaklak. May ilang mamimili namang maagang dumayo rito habang hindi pa nagtataas ng presyo. Isipin niyo po, pag po bumili kayo ng isang basket, halagang 250. Tapos eto pong mga foam na to, wala pa pong 500 to, marami na pong magagawa. Ayon naman sa mga nagtitinda, halos pareho lang ang presyo ng mga bulaklak ngayon at noong nakaraang taon. Hindi naman daw gaanong naapektuhan ng nagdaang bagyo ang supply ng mga bulaklak sa bansa. Pagdating naman sa mga biyahero, nagsisimula ng dagsain ang Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Sa ngayon, umabot na sa 106 na po ang mga bumabiyahing bus kada araw. Ayon sa pamunuan ng terminal, inaasahang dadami pa yan dahil nadaraanan na ang mga highway papuntang Bicol na naapektuhan ng bagyo. Handa naman daw ang PTEX sa pagdagsa ng mga pasahero. Huwag po mag-alala yung mga kababayan natin dahil nga na-pre-arrange natin yung mga special permits. Kung sakasakaling kakailanganin ng mga other units, kaagaran naman po tayo makapagbigay sa pamamagitan po ng pag-issue ng special permits ng LTFRB. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Naglabas ng TRO or Temporary Restraining Order ang Korte Suprema para ipatigil muna ang paglilipat ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Yan ay matapos katigan ng Korte Suprema ang mga petisyon ng grupo ni Senator Coco Pimentel, Bayan Muna at Sambayan para questionin ang legalidad ng paglipat ng halos 90 billion pesos na pondong hindi nagamit ng PhilHealth. Epektibo agad ang TRO. Nirerespeto naman daw ng PhilHealth ang desisyon ng Supreme Court. Pagtutunan daw nila ng pansin ang pagbibigay ng tulong pinansyal at serbisyo sa mga Pilipino. Kinatuwa naman ito ng mga petitioner gaya ni Nery Colmenares. Matuturing daw itong tagumpay ng mga benepisyaryo na umaasa sa pondo ng PhilHealth. Ayon naman kay dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, maibalik sana ng ehekutibo ang mga unang nailipat na pondo sa Treasury.
Nirerespeto din daw ng Department of Finance ang nilabas na utos ng Supreme Court at susundin daw nila ito. Showbiz tonight na tayo. Binigyan ng P-Pop Kings na SB19 ng official replica ng Mother of All Philippine Maps dahil sa kanilang advocacy na ipagmalaki ang kulturang Pinoy. Yan at iba pa sa report na to. Isa na namang tagumpay para sa nag-iisang P-Pop Kings na SB19. Ginawaran ng National Library of the Philippines sina Justin, Josh, Pablo, Stel at Philip ng official replica ng 1734 Murillo Velarde map. Pagkilala ito sa advokasya at kontribusyon ng SB19 sa pagpapalaganap ng kulturang Pinoy sa pamamagitan ng musika. Bago ito, una nang pinangalanan ng National Commission for Culture and the Arts bilang Youth Ambassador ng Centro Rizal ang SB19. Siya po yung ginamit po sa tawag ng tanghalan. Dinala naman ng national artist na si Nora Honor ang sinuot niyang dress nang manalo siya sa isang talent show noong 1967 sa vlogger na si Boss Toyo. Kilala si Boss Toyo na bumibili ng memorabilia ng mga sikat na personalidad. Pero nagpunta roon ng superstar, hindi para ibenta ang kanyang vintage dress. Ang pakay ko po talaga ay baka makatulong po kayo sa mga kababayan po natin na nasalanta ng bagyong sa Christine sa Bicol. Ayon naman kay Boss Toyo, 5 million pesos ang halaga ng nasabing dress kung ibebenta ito ni Ate Guy. Ma'am, pag nagbago ang isip nyo, pag-ipunan ko to at gusto ko to mailagay sa museum ko. Sa huli, nag-donate si Boss Toyo ng 250,000 para sa mga nasalanta ng bagyong Christine sa Bicol Region. Binati naman ng OG face-to-face host na si Chang Ami Perez ang bagong host ng talak serye na si Corina Sanchez. Hi, Miss Kay! Congratulations sa pula sa puti! Talaga iba ang Miss Corina Sanchez. Congrats! Kahapon, inanunsyo na si Corina na ang bagong mukha ng face-to-face. Mapapanood yan simula November 11 sa Hapon Champion ng TV5. Marami pa akong may init na chika tonight, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, malakas na ulan na may kasamang yelong singlaki ng golf ball na merwisyo sa Spain. American rapper na si Diddy naakusang ng molestya umano ng 10 taong gulang na batang lalaki. At hit single ni na Bruno Mars at Blackpink Rosé pasok sa top 10 ng Billboard Hot 100. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagkabasag-basag ang windshields ng ilang sasakyan sa Spain, bunsod ng pananalasa ng hailstorm. Ang mga nagbagsakang yelo, singlaki ba naman ang golf ball? Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Maingat na binagtas ng sasakyang ito ang kalsada sa El Ejido, Spain. Bukod sa baha, pahirap sa mga motorista ang malakas na ulan na may kasamang yelo o hailstorm. Sa videong ito, makikita ang mga nagbabagsak ang yelo. Meron pang ang singlaki ng golf ball. Pagkahupa ng hailstorm, tumambad ang mga butil ng mga yelo sa daan. Ang windshield ng ilang sasakyan halos mabasag. Isinailalim sa red alert ang ilang bahagi ng Spain dahil sa matinding pag-ulan.
Sa China naman, isa-isang sinagip ang mga batang ito mula sa kanilang school bus. Tumirik ang school bus sa gitna ng matinding baha sa Hainan Province. Maswerte namang walang nasaktan. Maingat ding inilikas ang isang matandang bedridden sa isang gusaling pinasok ng baha. Gamit ang rubber boat, isa-isa na ring inilikas ang iba pang mga apektadong residente. Ilang sasakyan din ang tumirik sa daan. Bunsod daw ito ng 3 araw na walang tigil na pag-ulan. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. K-pop record, top 8 sa Billboard Hot 100 ang viral song na Apatu ni na Blackpink Rosé at Bruno Mars. Patok sa listeners ang catchy beat ng Apatu. Bagong record din ito para kay Rosé dahil ito ang pinakamataas ng ranking na naabot ng isang female K-pop artist sa Billboard chart. Kahit kari-release lang noong October 18, higit 194 million views na ang official music video ng Apatu sa YouTube. Marami na rin ang kumasa sa Apatu dance craze. Good news naman sa mga fans si Super Junior Kyuhyun. Magko-concert ang King of Hallyu Wave member dito sa bansa. Sa kanyang Instagram post, kabilang ang Manila sa 10th Anniversary Asia Tour ni Kyuhyun. Wala pang detalye kung saan ito gaganapin pero sa April 5, 2025 na yan. Bukod dyan, inaabangan na rin ng fans ang upcoming album ni Kyuhyun na Colors na i-release sa November 27. Si Kyuhyun ang main vocalist ng K-pop group na Super Junior. Abangan, mga fur baby sa Hong Kong may sariling paandar para sa Halloween. At 17 members Sung Kwan, hindi na raw kayang manahimik kaugnay ng kontrobersya sa pagtrato sa mga K-pop idol. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Inaakusahang ng molestya ng 10 taong gulang na batang lalaki ang American rapper na si Sean Combs o mas kilala bilang Diddy. Ayon sa bagong sampang lawsuit, mag-audition sana ang biktima bilang aktor at rapper kay Diddy noong 2005. Pero pinainom daw siya ni Diddy ng inuming may droga at saka umano hinalay ang bata sa isang hotel sa New York. Agad naman itong pinabulaanan ng mga abogado ng rapper. Una nang naghain ng not guilty plea si Diddy sa patong-patong na kaso ng sexual assault. Naglabas ng saloobin si 17-member Sung Kwan tungkol sa pagtrato sa mga K-pop idol, kasunod ng kontrobersya ng talent agency nilang HYBE Labels. Sa IG post ni Sung Kwan, hindi na raw niya kayang manahimik para sa kanya mga kasamahan at fans nila. Sapat na raw ang sakit na naranasan nila at nalalampasan naman daw nila ito. Binibigay daw nila ang lahat para sa kanilang fans, kaya sana ay hindi raw sila itrato ng basta-basta. Sabi pa ng 17 member, ang mga gaya nilang idol ay hindi gamit na pwedeng gawing katuwaan kung kailan na naisin ng kahit na sino man. Nabunyag sa report ng Korean media na naglabas ng 18,000 page report ang HYBE Labels sa mga executive nito. Laman nito ang ilang unverified rumors at iba pang klase ng paninira laban sa iba pang grupo ng kalaban nilang agencies. Ang HYBE ang humahawak sa sikat na K-pop groups gaya ng BTS, New Jeans at 17. Depensa naman ng CEO ng HYBE, ginamit lang nila ang naturang report para alamin ang iba't ibang opinyon ng mga tao sa mga nauuso sa K-pop. Nagsorry na rin sila sa nangyari. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Tuesday mga kapatid.
At para naman sa ating pabaong pampa-good night, hello Halloween na sa maraming lugar sa mundo. Tampok sa iba't ibang bansa ang mga zombie walk at pati mga alagang hayop meron ding mga spooky na paandar. Panoorin natin yan sa report ni Laila Pangilinan. Parang nagka-zombie attack sa kalsada ng Mexico. Dahil yan sa libo-libong lumahok sa taunang zombie walk. May king and queen zombie. Meron ding rabbit zombie na may chainsaw. At effort kung effort ang zombie na ito na gumagapang pa sa kalsada. Scary! Marami ring nag-ala zombie sa Bolivia. Daan-daan ang sumali sa taunang bersyon nila ng zombie walk. Para mas exciting, isinama rin nila ang kanilang mga chikiting. Spooky pets naman ang bumida sa Hong Kong. Matching outfits ang fur baby at fur mom na ito. May nag-costume rin ng Halloween pumpkin. Ang isang ito, nag-ala spider cat. Sa 40 spooky pets, Wagi, ang poodle na naka-Chinese style costume at ang kanyang fur mom na nag-ala police officer. Nag-uwi sila ng 115,000 pesos na halaga ng papremyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Bakit papansin ko na-identify parati yung mga mother sa mga horror movies? Na-trauma ba kayo sa inyong ano? Hindi, may movie kasi. Daming movie kasi, sir, na nandun sila. Tsaka baka ako, nakakatakot. Pero paggalang sa ating mga sisters. Ano ba si Mian Los Baños, yung apatu-apatu ninyo, hindi malimutan? Oo. Hanggang matutulog na lang ako, kinakanta. Ano mo? Galing talaga sumayaw si Johnny. Pambato ng frontline tonight. Hindi, pambato talaga natin si Bo. Alam nyo, sa edad na to, yung edad ay? meron kaming apathy, kami mga apathetic sa inyong apatu. Alam mo, pinractice niya pa yan kanina. Kailangan nating tumawa dyan. Google niya. Baka makampas na naman eh. Ayan na! Mga kapatid, 57 days na, Pasko na. Yan po ang 45 minuto pag-imayos malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mian Los Baños. Ako lang po si Edwin Gao. Magandang gabi.